story of Ruth. Amen? The much-awaited story regarding loyalty. Alam natin na pag sinabing loyalty, si Ruth mostly ang pumapasok sa isip natin. And everyone here knows the story of Ruth. Amen po ba? Amen. And here we have our characters. Sino-sino yun? Si Naomi, si Ruth, si Orpah, and then si Elimelech, ang asawa ni Naomi, namatay. Amen. Si Mahlon and Chilion, ayan, both of his sons died. Amen. And may kita natin dito na yung outstanding sa story nito is kung paano nanatili, amen, si Ruth. Amen? Even though siya ay in-urge na umalis, amen, siya ay nanatili. Amen? Ayaw niyang mag-end yung experience niya together with Naomi. Amen? And bilang mag-in-laws, they really have a very strong connection. Amen? Ikaw ba naman mag-i-stay ka sa tao kung wala kayong matinding, kumbaga, pinagsamahan? Siyempre, hindi, diba? So, tayo, in the same way, kapag nag-build tayo ng connection, ang gusto natin, pag may mga tao tayong bagong nakikilala, gusto natin na yung relationship natin with them magtagal. Amen? Amen? Amen. Gusto natin yung relationship natin sa mga taong nakakasama natin magtagal. Tama po ba? Gusto natin ma-strengthen yung ties natin with them. Amen? But, hindi lahat ganun yung nangyayari. Amen? Sino po dito gustong mawalan ng mga tao sa buhay nila? Siyempre wala, di ba? We never want to lose someone, di ba? Ayaw natin na kumbaga nawawala or napuputol yung mga ugnayan natin sa mga taong nakikita natin, nakakasama natin, dahil masakit pag iniiwan. Amen? Mahirap pag iniiwan. Ito, di ba kapag meron kang mga kaibigan, tapos ginose ka ng kaibigan mo, oh, how does it feel? Sino po dito yung naranasan ng iwan ng kaibigan? Naranasan ng layuan ng kaibigan? Naranasan ng iwan ng mga taong mahal niya sa buhay? Amen? Ng mga kamag-anak? Amen? Lahat tayo naranasan natin yon. Amen? Yun yung nakakalungkot na part. Tama po ba? People come and go sa buhay natin. Sometimes, they come, and then, eventually, they depart. Diba? Bigla na lang mawawala sa buhay mo. Diba? Pero ganun talaga. Si Lord, may mga inilalagay ng mga tao sa buhay natin. Amen? And minsan, meron ding inaalis sa buhay natin. Amen? Yung mga inaalis na, sometimes, it's for our own good. Amen? Amen. Pinapalitan niyo ng bago. Amen. Yung mga taong susuport sa'yo, pasasayahin ka. Wow. Wow. Ililift ka pataas. Yun yung mga magandang kasama. Tama po ba? Yung hindi ka hahatakin pababa. Amen? Minsan nga, kapag magtatayo ka ng business yung mga kakilala mo minsan yung hindi nagsusuporta, diba? They are dragging you down. Amen? Eh, yun yung mga nakakalungkot na part. Pero, it's really good to have people na magiging andyan para sa atin. Yung mga taong tatayo kasama natin. Hindi ka iiwan sa laban ng buhay. Amen? Parang, nakangiti si Brother Erwin. Amen? Amen? So, as we study the unbreakable bond, gusto natin yung mga relationship na na-foster natin, gusto natin na hindi yun mawala. Amen? And to whom should we have an unbreakable bond? And how do we maintain it? Number one, kanina
tayo dapat merong hindi napuputol na ugnayan, na relasyon? Number one ay sa Panginoon. And how do we maintain that bond? Amen? By being and by staying still to God. Sabihin nga po natin, Stay still to God. manatili sa Panginoon. Amen. Manatili sa Panginoon. Manatili sa Diyos. Kailangan po ba tayong manatili sa Diyos? Amen. Amen? Sabi sa Psalms 46, verse 10, Be still and know that I am God. Amen? Sa buhay natin, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Sino yung nakilala natin? Si Lord. And the moment na nakilala natin ang Panginoon, dapat tayo ay manatili sa Kanyang piling. Amen? Hindi tayo hihiwalay sa Panginoon. Amen? Bakit? Kasi pag wala ka sa Panginoon, sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. you can do nothing. Amen? Hindi mo kaya pag wala ka sa Panginoon. Amen? Tatayo ka sa sarili mo lang lakas. Sa sarili mo lang kakayanan. Pero kung nasa Panginoon ka, magkakaroon ka ng masasandalan. Someone you can rely on. And with Him, di ba, na ibibigay mo sa Kanya yung mga anxieties mo, yung mga worries mo, yung mga burdens mo, you can share it with Him. Minsan kasi may mga bagay na mahirap i-open sa tao. Pero sa Panginoon, pwede mong ibigay, pwede mong ilapit. Amen? Eh kapag connected ka sa Panginoon, kumbaga mas lumalalim ka sa Kanya, mas nakikilala mo siya, mas nauunawaan mo yung ginagawa niya sa buhay mo. Amen? But if you don't stay still sa Panginoon, anong mangyayari? You will feel the gap between you and Him. Amen? Kapag lumalayo tayo sa Panginoon, we feel na parang ang layo ng Panginoon. Amen? Na-experience natin na yung mga pinagdadaanan natin sa buhay mas mabigat. Amen? Bakit? Kasi wala kang katulong eh. Amen? Wala kang kasangga. Amen? And pag wala ka sa Panginoon, hindi ka nananatili sa Panginoon, you'll have difficulty in reaching Him. Amen? Not because He is far away, but because you went away. Amen? Dahil ang Panginoon, andyan lang naman eh. Anytime we can ask for forgiveness for everything na ginagawa natin. Amen? Pero ang hirap abutin ng Panginoon pag malayo ka sa Kanya. Sino po naka-experience na nun? Taas ang kamay. Having difficulty in reaching God. Amen? Sometimes ito pa. Yung mga pinananalangin mo. Amen? Anong nangyayari? Sabi ni Sister Angeline, failed. Hindi tinutugon ng Panginoon. And life gets tougher. Amen? Parang ang hirap ng buhay. Kasi pag nasa Panginoon ka, kahit wala kang ulam, kahit na bagoong or alamang lang yan, parang ang saya. Fried chicken pa din. Amen? Nasa isip mo. Amen? Kaya kailangan manatili sa Panginoon. Yun yung number one na relationship na dapat mini-maintain natin. Hindi natin hinahayaang napuputol. Amen? Sa buhay natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, let us then stay still to God, by fully surrendering our lives in Him, and recognizing who He is. Amen? Kailangan manatili sa Panginoon. At yung pananatili sa Panginoon, it's a choice. Pwede ka namang hindi manatili.
Pero, it's up to you. Sinabi natin na talagang kapag wala ka sa Panginoon, ang hirap ng buhay. Amen? Kahit na araw-araw sipag lang. Amen? Hindi mo maranasan na satisfied ka. Feeling mo nang hihina ka. Amen? Bakit? Sabi nga, nung nakilala natin ang Panginoon, there's an empty space in our hearts that only God can fill. That's why you have to allow God to fill that vast emptiness. Amen? Para maging masaya ka sa buhay, kapatid. Amen? Amen. Though masaya naman sa mundo. Amen? Pero yung joy na hinahanap natin, kay Lord lang natatagpuan. Amen? Pangalawa, kanina dapat tayo mayroong unbreakable bond. The church. And how do we maintain it? By remaining in the church. Fellowships. Amen? Sabi ni Ate Chuchay. Amen? Mahalaga po ba na tayo ay manatili sa simbahan? Amen. Mahalaga po ba na tayo ay manatili sa simbahan? Amen. Yes or no? Yes! Yes! Amen? Bakit? Sobrang daming hindi nananatili sa simbahan. Amen? There's a lot who no longer stays in the church for so many different reasons. Amen? Ang daming hindi nananatili sa simbahan sa iba't ibang reason. Diba? Ano yun? Minsan, merong mga relational problem with fellow believers. Usually, ganun yung nangyayari. Tama po ba? Kapag na-offend ka, anong gagawin mo? Aalis na lang ako ng simbahan. Amen? Hanap na lang ako ng simbahan. Kapag merong mga misunderstandings, tama? Yes. Amen? Minsan, umaalis tayo. Yung pala, dapat dinidil natin. Amen? Yung mga excuse like, busy ako, hindi talaga ako makakasimba. Tapos, kapag lagi kang ini-inform to really come syempre, ng mga leaders, amen, ano, mararamdaman mo, ay, wag na lang. Amen? Alis na lang ako simbahan. Amen? Dagdag pa sa isipin ko yan. Amen? Unforeseen circumstances, like, kapag ikaw ay talagang kailangan mong lumipat, amen? Pupunta ka na sa ibang bansa, ayan. Wow! Pwede ka pa rin manatili sa simbahan. Mag-branch out ka. Wow. Sa Israel. Sino gusto sa Israel? Sa Iran. Amen? Padala natin si Chuchay. Amen? Amen? Dapat meron tayong branch sa Israel at sa Iran. Para diba at least, magkakaroon tayo ng peace treaty, O si JC sa Iran, yung sa Israel. Wow! Wala ka daw pabati. Siya na daw pipigil sa misal. Grabe. Amen? Minsan naman yung iba ayaw nila ng commitment. Kaya umaalis sila sa simbahan. Amen? Kapag nagiging mabigat na lang, or pabigat na lang yung ginagawa, minsan tayo ay umaalis sa simbahan. So, dapat careful tayo sa mga ganong bagay. Amen? Bakit? Kasi minsan, yung reasons na umaalis tayo sa simbahan, it's just an excuse. Nagiging excuse na lang natin yung mga bagay na yun. Amen? So, bilang pamilya ng Panginoon, sabi sa 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ and individually members of it. Nung nakilala natin ang Panginoong Jesus, tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos. And this church is the family of God. Amen? Kaya lang sinabi ng Panginoon. And we're part of it. And as part of it, amen, kailangan meron kang gagawin. Amen? You have to contribute in the body. Amen. Sa ikalalago ng simbahan. Amen? You have to contribute to the overall health, amen, of the body of Christ. Amen? Sabi sa Ephesians 4:16, from whom the whole body,
joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working, makes the body grow so that it builds itself up in love. Amen. You have a part. That's why you are important sa body ng Panginoon. That's why you have to stay. Saan ka nakakita? Kamay umaalis. Oh. May sariling di ba? May sariling dito, kakayanan, di ba? May sariling desisyon yung di ba? Mahirap kapag di ba? Yung paa umaalis din. Grabe ba? Amen? So, we are expected to function as intended, as part of the body of Christ. Kaya sabi mo sa katabi mo, part ka ng body ni Christ. At mahalaga ka. Kaya, huwag maiwan si Lord. Huwag maiwan yung simbahan. Amen? So, you don't leave your post. Amen? You don't abandon kung anong meron ka ngayon. Amen? You don't abandon the ministry that God has entrusted to you. Amen? Mahalaga ka, kapatid. Amen? Amen. So what happens if you don't remain or if you remain in the church? Anong nangyayari pag nananatili ka naman sa simbahan? Lumalago. Amen? It leads you to encouragement. Amen? Mas nagiging motivated ka na mapalapit sa Panginoon through your fellow believers, through their testimonies. Amen? Nagkakaroon ka ng spiritual growth and maturity. Yung faith mo tumataas at mas nagiging mapagmahal ka. Kahit hindi ka dapat mahalin, anong ginagawa mo? Minamahal. Inuunawa. Iniintindi. Kahit mahirap. Sabi nga ng Panginoon, sabi nga sa awitin, walang mahirap sa'yo. Here verse 10, 24 to 25 says, And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day growing near. Amen. Sabi dito, as the habit of some. Madami kasi hindi na talaga pumupunta ng simbahan. Amen? Amen. They forget about Sunday. Mas masarap magpahinga. Pagod ako all throughout the week. Amen po ba? Pero, mas piliin natin magpahinga sa presensya ng Panginoon. Amen? Pagka nananatili ka sa simbahan, you will find strength. Amen? You will find direction sa buhay mo through the help of your Christian community. Amen? So, paano ba tayo mananatili sa simbahan? Number 1 is be committed. Kailangan committed ka. Amen? Sino dito may commitment sa simbahan at sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. If you don't have commitment, you're not bound to something. Amen? Pag wala kang commitment sa Panginoon, walang hook or walang nag-drive sa'yo to do something. Amen? Kaya, importante, may commitment ka sa Panginoon. Amen? Ano ba yung commitment mo sa Panginoon? Ikaw nakakaalam ng kapatid. Be involved in the ministry. Para manatili ka sa simbahan, kailangan involved ka sa ministry. Bakit? It will stir the fire in your hearts to serve God. Amen? Ito yung magpapalakas sa'yo para maglingkod sa Panginoon. If you allow yourself to become part of the ministry. Amen? Pag ginagamit ka ng Panginoon. Pangatlo, you submit to the authority. You respect and follow the guidance of your church leaders. Amen? Para manatili ka sa simbahan, there are set of rules. Amen? To every churches all over the world na pinorm. Amen? Na form. Amen? So you submit to the people na inilagay ng Panginoon to be there.
Amen? To guide you, to lead you. Amen? And to respect them. Amen? Pangatlo, ay pang-apat, you need to love your church. People come and go. Amen? And staying implies your love to your church. Amen? Pag nananatili ka sa simbahan, ibig sabihin, mahal mo yung simbahan. Mahal mo yung body of Christ. O baka naman, mahal mo yung ano pong mahal niya? Sabi ni Brother Erwin, si Sister Allen. Sabi ni Brother Vinky, Sister Rica, narinig ko. Ay, medyo malayo. Amen? Amen. Mahal nila kay brothers and sisters niyan sa Panginoon. Amen? More than the romantic love that they have, they really love. As brothers and sisters in Christ. Amen? So, kailangan mag-remain tayo sa simbahan by beating our excuses. Amen? And giving your best to serve God. Pangatlo, to whom should we hold on to and how do we maintain it? Amen? Hold on to the right people. Kailangan ba yun? Amen. Kasi hindi lahat ng sinasamahan natin sa panahon ngayon ay tama. Amen. Right people deserves right people. And we should keep those right persons with us. Amen? Sa buhay natin, ang dali lang makakilala ng mga tao eh. Tama ba? There's so many person na na-meet na natin sa buhay natin. Simula nung pinanganak ka, nagkaroon ka ng kalaro, nagkaroon ka ng kababata, lumipat kayo ng bahay, meron kang kapitbahay, diba? Nag-aral, nagtrabaho. There's so many people na na-meet na natin sa buhay natin along the way. But it's hard to keep people. Amen? Sino dito yung maraming friends sa Facebook? Yung mga 3,000 friends. Wow, grabe. 4,000 followers. Lahat ba yun personally? Meron kayong relasyon? They were just an acquaintance, di ba? Kakilala. Amen? Bakit? Only a few yung mga talagang nagmamahal sa'yo. Minsan yung mga nagka-heart at nagko-comment. Grabe, ang ganda mo. Diba? Minsan yung mga talagang ka-close natin, sila yung nagko-comment eh. Number one nagko-comment sa mga postings mo eh. Sa mga update ng buhay mo. Amen? They were interested with your life. Amen? It's easy to meet people, but it's hard to keep people. Amen? Doon sa binasa natin na passage, amen, nakita natin si Orpah, iniwan niya si Naomi. Amen? But Ruth stayed. Amen? Alam natin na yung ginagawa ni Naomi na pinapalayo niya na si Ruth is para naman sa kanya. Kasi alam ni Naomi na siya ay matanda na, wala na siyang kayang ibigay, and wala na rin binding sa kanilang dalawa eh. Dahil ang binding doon is yung anak ni Naomi na kung saan pinakasalan ni Ruth. Anong nangyari sa kanila? Dahil wala nang binding, parang strangers na lang sila sa isa't isa. But Naomi cares for the future of Ruth. Amen? Na sige, umuwi na kayo dahil bata ka pa. Meron pang naghihintay sa'yo na magandang future. Iwan mo na ako, sabi niya, diba? And yung pag-send off niya kay Ruth, ay act of kindness on her part. Amen? And consideration kay Ruth na bata pa, marami ka pang magagawa, may pag-asa ka pa. Na magkaanak, na magkaroon pa ng panibagong pamilya. Iwan mo na ako. Sabi ni Naomi, diba? But Ruth did not leave. Hindi siya umalis. Firm siya dun sa decision niya.
Sabi sa verse 16 and verse 17. But Ruth replied, Don't urge me to leave. Or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. Amen? Grabe! Yung pag-stay ni Ruth. Parang dito nagagalit na nga siya. Ayoko na nga akong pilitin na iwan ka. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Amen? Your people will be my people and your God will be my God. Amen? Kasi mga mawabay sila eh. Amen? And ito yung matindi. Where you die, and there I will be. Parang ito yung ginagamit minsan sa mga mag-asawa eh. Where you die, I die. And there I will be buried. Amen? Yung mga panunumpa nila. May kita natin, grabe yung pag-hold ni Ruth kay Naomi. Amen? And sa huli nakita natin, na-appreciate yun ni Naomi. Amen? Bakit? Kasi kailangan din ni Naomi si Ruth. Imagine, wala na siyang kasama sa buhay. Imagine if Ruth did not stay. Naomi will continue to be bitter. Amen? Dun sa huli nakita natin, she's already in distress. Na yung pangalan niya, from Naomi, na meaning pleasant, pinalitan niya ng Mara. Ano ibig sabihin ng Mara? Bitter. Amen? Nakita natin dito na si Naomi, talagang kahit na in-urge niya na umalis, si Ruth, at some point, sana mag-stay. She hoped na, sana mag-stay. Amen? Wala na siya eh. Pero mas mahalaga pa rin ang kapakanan. Pero sige, ano ka na para sa future mo, para sa buhay mo. Pero sa huli nakita natin, na-appreciate ni Naomi yung pag-stay ni Ruth. Amen? And it's good to have someone with you. Sino po dito yung masaya dahil may kasama siya? Lalo na pagkatamang tao yung mga kasama mo. Masaya talaga yun. Diba? It's such a good feeling. Amen? That you are walking with the right people. They are the people who will be with you in times of uncertainties. Meron kang pangangailangan, meron kang pinagdadaanan, nandiyan sila para sa iyo. Amen? Lahat tayo gusto nun, but ang hirap maghanap ng mga ganong tao. Amen? Ang hirap maghanap. Dahil madalas ang nangyayari, if we're so trusting with people, if we're so very open with others, anong nangyayari sa atin? Nadi-disappoint tayo. And minsan yung iba, natutrauma. Kaya, minsan ayaw na, parang it's better to be alone. Amen? Pero sabi nga, no man is an island. Kailangan natin ng mga tao sa buhay natin. Amen? Ang lagi po natin tatandaan, right people, stay. Amen? Yung mga taong tama, nananatili sa buhay natin. Amen? Kahit na they were challenged to be with you, di ba? Kahit na mukhang mahirap na makasama ka, amen? They will choose to stay with you. Kaya kumapit ka sa mga ganitong tao. Amen? If you get to see these kinds of people, if you get to meet or have these people in your life, you hold on to them. Kumapit ka sa kanila dahil blessing yan sa buhay mo, kapatid. Amen? Huwag mong pakawalan yung mga tamang tao. Amen? Huwag mo silang bibitawan.
Ikaw ba? Do you want to have the right people with you? Amen. Gusto mo ba ng tamang tao Amen. around you? Amen. Be the right person Amen. first. Amen. Be the one who chooses to stay. Amen. Amen? Amen. Be there for someone. Amen. Who knows? Someone might really need you. Amen? Yung mga taong depressed, yung mga taong stress, on the brink of doing something na hindi maganda, they might need you. Amen? So if you want to have the right people in your life, you start with being the right person first. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Kailangan i-identify natin yung mga ganong tao sa buhay natin. And we keep them sa buhay natin. Amen? We keep them close. Hallelujah. So, kung meron tayong mga bonds na kini-create or being built sa buhay natin, meron tayong mga relationship na kumbaga nandiyan sa buhay natin, make sure not to lose those relationships. Amen? Pahalagahan natin yung mga relationship na meron tayo. Amen? Dahil mahalaga talaga ito. Amen? Kailangan natin sa buhay natin to, lalo na kapag sa pamilya, you keep your relationship with your family in a good condition. Amen? Pag meron kayong pag-aaway, you settle it. Amen? Pag meron hindi pagkakaintindihan, you settle it. So that yung relationship na meron kayo ay magtagal. Amen? Hindi yung kapag nag-away, anong gagawin? Ipopost sa social media. Nakita na ng lahat ng tao. Amen? Kawawa naman. Paano niyo yun babawiin? Amen? Mahirap. Amen? How do you redeem that? Amen? Mahirap na. That's why, kapag mayroong mga hindi pagkakaintindihan, you settle it agad. Amen? And kung meron naman tayong mga relationship that was already broken, sino po dito yung may mga relationship na not necessarily na romantic relationship na kumbaga broken or already na putol na. Amen? Huwag po kayong malungkot dahil minsan meron talagang tinatanggal ang Panginoon sa buhay natin. Amen? But even if merong tinatanggal, merong nilalagay na bago. May ipinapalit ang Panginoon. Amen? Parang sa season lang yan. Amen? Dumarating ang ulay. Dumarating ang dumarating ang taglagas at dumarating ang sibol. Amen? Grabe porque tag-ulan na. Amen? So, if ever man na mayroong mga taong iniiwan po kayo, sabi nga ni Pastor Wilson, they were not just part of your journey. They were just part of the journey, but they were not meant to stay. So, be grateful pa rin sa mga relationship na once na nagkaroon tayo. Amen? Mahalaga pa rin yun. Hindi naman ibig sabihin na naputol na yung mga relasyon kumbaga, wala na yun. Amen? Mahalaga pa rin yan kasi sometimes dun tayo natuto eh. Amen? Sa mga relationship that we've had before. Amen? Hallelujah. And sabi nga ng Panginoon, meron lang season. Amen? Season lang. Sino pa yun yung weather? Ano yung Kuya Kings? Weather lang. Amen? There's season lang sa buhay natin. Dapat alam mo. Amen? Kung sino yung mga tamang tao para sa buhay mo. Dapat alam mo kung sino yung mga tao na kinikip mo sa buhay mo. Amen? And minsan yung mga tao sa buhay natin, they were just for a season. They were just there for a reason. Amen? Seasons change, people change. Amen? Kaya pag nagbago, sometimes you have to let go. Amen? But every relationship na meron tayo, every bond that we had, amen, ano gagawin natin? We nurture
And we value every connection na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Masaya po ba kayo sa mga taong inilagay sa inyo ng Panginoon? Amen? Masaya po ba kayo dahil nananatili kayo sa Panginoon? Masaya po ba kayo dahil nananatili kayo sa simbahan? Amen? Mas masaya ang Panginoon dahil masaya kayo ngayon. Amen? So in conclusion, of an unbreakable bond by staying still to God, by fully surrendering our lives to Him and recognizing who He is. Remain the church by leaving our excuses and giving our best to serve God, and hold on to the right people and be the right person for others. to God be the glory. Amen. So, Amen.